Mayong hapon kanatong tanan ug ako si Ate Jem, and karon is daghan mang nangayog mga advices nako online or in person. So naka-decide ko nga kuha na ko ang mga letters or nagkadayang mga storya sa mga lain-laing tao nga gusto mo share. Sa katong mga ganahan mo share. So karon is natay isa ka letter. Kani siya is natawo sa Bukidnon and diri na sa Cebu gad ako. And then karon is currently naa siya sa other countries sa Dubai. So ang pinakauna nga letter nga atong basahan ang iyang storya, and after this pwede ra mo comment o muhatag mo sa inyo mga advices para po at least makabasa sila sa inyong mga comments o sa inyong mga advices. Okay? Alright, so ang atong pinakauna nga sulat akong basahon. Dear Madam Jem, una sa tanan, maayong adlaw diha kanimo di ay Madam Jem. Madam Jem, tawagan lang ko sa pangalan nga Janessa. Gipanganak sa Bukidnon, apan sa Cebu ni dako. Ikatulo ko sa siyam ka managsuon. Akong papa ug akong mama mang-uumara in taon. Pero dili ni nako ikaulaw oy kay tungod ana nangadag ko ug nangabuhi ming tanan. Tungod lagi kay pobre ra kaayo mi ug daghan mi managsuon. Kami kanunay ang bantayan ug pulutan sa mga istorya sa among mga silingan. Yung mga silingan jud ay. Nay one time ato Madam Jem, gisugo ko ni mama papalit og bitsin ug asin sa tindahan. Ako jud mismo giingnan sa among silingan nga intawo ning mga bata, mura man og baktin daghan kayo gasunod. Ug nitubag pud ang among usa ka silingan, usa ka marites. Usa ka hay mga future aning mga bata nga nag-umara man in taon ilang ginikanan. Judgmental, no? Di jud ko makalimot ato Madam Jem. 12 years old ko ato na time. Until karon, kaila paghihapon ko nila. Hala, umanda ni mga silingan ng mga ilabtanon dahil no kay kaila pa kay siya. Tungod sa among kadaghan Madam Jem, dili kami tanan naka-eskwela o college. Oo, nakahuman ko og high school. Pero akong kuya, which is among kinamagwangan, grade 4 in taon taman, kay niundang na siya, tungod kay nitabang siya nila mama ug papa. Mag-uma para makahuman og eskwela si ate. Ako ug ang duha nga gasunod nako kay gusto jud niya nga mahuman iyang mga manghod. Fast forward Madam Jem, ni graduate ko og high school, nga wala tawoy medal o award. Ribbon ra in tawon nga naisulat graduate ang akong nadawat. Pero akong kalipay sangko jud sa langit kay finally nahuman jud in tawon nako ang high school. Si mama, si papa ug si kuya perte jud in tawon kalipay ug giihawan ko nila og upat ka manok nga Bisaya. Among gisabawan ug gibutangan og malunggay. Si ate nako nag-eskwela na sa college. Kay na-scholar man siya, kay valedictorian siya ni graduate. Abi na ako Madam Jem, mao na to ang last nga maka-eskwela ko, pero si kuya, iya ko gipugos. Gipugos ko niya take og entrance exam sa usa ka public school sa college. Kay maningkamot jud lagi kuno siya. Bahalag magsaka siya og lubi og mangguna basta makahuman kog eskwela. After pila ka weeks nigawas ang result sa exam. Bang, wala ko nakapasar. Pero na ako hilaka, oy, o ni mama o ni papa. Nang hilaka na iming tanan. Si kuya, chill ra kaayo. Gi-encourage gihapon ko nga mo eskwela, bahala na og private school. Bahala na kuno, basta mo eskwela ako college. Mamuhi sila ni papa og hayupan, kay lagi gusto sila makahuman kog eskwela. Para kuno matabangan pud nako ako mga manghod. So mao to Madam Jem, ni eskwela ko. Pilingera pa jud kaayo. Civil engineer ako gikuha nga kurso. Kay mao man ang dream pod ni kuya. Katong kung naka-eskwela pa lang unta siya og college. So iyang gipasa sa ko ang iyang pangandoy. Gipakuha ko niya og civil engineer. Unya ganahan man sa kay kog civil engineer Madam Jem. So nag-civil engineer ko sa private school. Nahibawan sa akong auntie nga naa sa syudad nga muskwela ko. So iya ko gikuha kay paworkingon. Dinhi nagsugod ang grabe kabugat nga mga panghitabo sa akong kinabuhi, Madam Jem. Third year college ko that time.
Hapit ko ma-rape sa bana sa akong auntie. Ang bana sa akong auntie gatrabaho sa Middle East. Every 3 years, muuli sa Pinas magbakasyon. Gituunan ko kutsilyo kay ripon unta ko. Unya, nabot akong auntie. Di siya mutuo, ma-rape siyang bana. Gisagpa-sagpa ko, gikulata ko sa akong auntie. Unya, gipalayas nga walay dala si Nina. Nakasulay ko, matulog sa gawa sa simbahan. Unya, mamata og sayo, moadto sa eskwelahan. Wala ko nakatawag sa mua kaya wala man ko'y cellphone. Pag-abot na ako sa eskwelahan, manghulam ra ko sa akong kauban og cellphone para motawag nila mama ug papa. Pero nahugno akong kalibutan, pagtawag na ako nila mama. Kay si ate nga 1 semester na lang unta ang kulang para makagraduate og college, nabuntis og nikuyog siyang uyab sa Mindanao. Lami kay syagit Madam Jem. Wala ko kahibaw unsa akong buhaton. Ug ato, ni-decide na lang ko nga dili usa ipahibalo nila mama, papa, ug sa akong mga igsuon ang nahitabo sa ako. Ibalik ko sa simbahan. Dito ko nang hangyo og taman nila sister nga bahalag tiglimpyo ko sa tibuok simbahan. Basta makahuman, makakaon, og naak ko'y mapuy-an. Og yes, nisugot sila. Fast forward, nakagraduate ko college, Madam Jem. Dito pasad nga time nga nakahibaw sila mama, papa, ug akong kuya sa nahitabo sa ako. Nga hapit ko ma-rape, nga naa na dae ko sa simbahan gapuyo. Ug naghilakanay raming tanan. So naabot sa time nga i-post na ang mga nakapasar sa exam. Nagatang ko, Madam Jem, ug nakulbaan. Ako nahuna nga malipay jud kaayo si kuya ani og ma-engineer nako. So akong gitagsa-tagsa og basa ang names. Pero sad to say, Madam Jem, wala akong name sa listahan. Grabe, nagkurog ko nga gahilak. Ug wa ko kay bawon saon ako pagstorya nilang kuya nga wala ko nakapasar. Ibaligya ni kuya iyang palangga kay nga kalabaw para maka-exam ko. Pero wala ko kapasar. Nasakitan ko. Sumato siya. 30 na ako bako, Madam Jem. Kay 30 na ako review. Pero wala, jud. Bugo, jud kaayo ko. So, nitawag ko sa balay. Pagkahapon, Madam Jem. Kay ako ipahibalo nilang kuya. Pero grabe ang kahugno, Madam Jem, sa akong nadunggan nga storya ni mama. Gabako og hilak akong mama ug akong papa. Kay lagi ang akong kuya. Kay akong kuya, Madam Jem, wala na. Nahulog akong kuya sa lubi. Og dead on arrival pag-abot sa hospital. Sakit kaayo, Madam Jem. Ato nga time, grabe akong pag-question sa Ginoo. Nganong naingon ani ang tanan. Nga sige man ko gaampo o ga-servisyo niya. Nangluod ko ni Lord that time, Madam Jem. Lami kayo pakamatay. Pero nakunahuna ko sa tanang efforts o mga advices ni Kuya. Nila mga papa. Ipadanggo ko ni Kuya kaisa nga dili na ako pasagdan sila mama o papa. O ako mga manghod. Mauto. Nangay kong pasaylo sa Ginoo, nabalik ako kusog. Nangay kong pasaylo sa Ginoo, kay sayop man jud ako gibuhat. So fast forward, Madam Jem, nakapasar ko sa exam. Ug karon, usan ako sa mga engineers diri sa Dubai nga usan ako sa mga engineers diri sa Dubai. Nagikuha para sa dako kaayo nga project diri sa Dubai. Ako mga manghod, napahuman na nako halos tanan. Tulo na lang ang nag-college pa. Og amo gamay nga payag, ako nagipaguba.
giisdan og dako-dako, nga igo mitanan. Ang talipay sa akong ginikanan. Dili mabayaran og bisag unsa nga salapi. Kay baw ko, malipayon kaayo. Ang akong kuya nga gatan-aw. Tagsa na mi og kwarto in taon, Madam Jem. Kini tanan. Tungod sa ako, kuya. Nga wala gihapon ko gipasagdan. Bisag wala na siya sa kalibutan. Og ni Lord, nga kanunay, gag-guide na ako. Ang mga marites sa mua, marites gihapon. So, mao to, Madam Jem. Daghan kayong salamat sa pagbasa, Madam Jem. Unta, makuhaan ni og lesson sa uban, Madam Jem. Nga dili rason ang kapobre para dili ta mo padayon sa atong mga pangandoy. Busa padayon lang jud. Daghang salamat, Madam Jem. God bless and more power. Love. Janessa from Dubai. So, mo to siya, no? Sorry, guys. Medyo sakitas dughan. Ay, kani ako magalis. Crying lady jud kay ko, dali kay ko masakitan. Ko ako sabot ko ngano. Well, nagbasa ko ako mong gi-feel kay makarelate ko somehow. Pobre sad kay taon mi. Dagan sabing managsuon. Pero sakto no nga dili hadlang ang atong kapobre para maabot na to atong mga pangandoy. Atong mga pangandoy libre ra na siya. Libre ra mangandoy, libre mangarap. Na nato kung unsaon nato ni unsa ta ka madiskarte sa atong kinabuhi. Pero timan-in ninyo ha nga dili tanang mga pobre diha ra gyud taman. Busa ka tong mga silingan, mga judgmental nga mga tawo, mga marites kayo. Kana makita niyo mga bata nga naglakaw-lakaw dira bisag asa. Ayaw na ninyo i-judge diha-diha. Wala ta kahibaw. So malabot nga mga tuig, mabali ang sitwasyon. Kung kamo naa karon, we don't know tomorrow or the next day. Ang bata nga imuhang gina-judge, mo padanay makapalambo. Mas mulambo paday na nimo. Mao danay makapalambo sa tua sa Pilipinas, wa ta ka ba mo presidente na. Kuha igbase ang story ni Janessa. Gi-lockdown niya ang self kay bugo lagi kuno siya, wa siya kapasar. At the same time, doble ang kasakit. Iyang kuya pertig paningkamot, gi-give up sa iyang kuya iyang pag-eskwela para lang makuman siya eskwela iyang mga manghod. Ibaligya pa niya ang iyang pinangga kay nga kabaw. Para lang mahumag eskwela si Janessa. At this sa time nga mugawas na ang result sa exam, wala nakapasar si Janessa, nagsakit siya maayo. At the same time, nanawag siya sa ila para ipahibalo niya nga, wa siya kapasar. Gisugat siya laing balita nga namatay ang iyang kuya. Di ba? Grabe siya kasakit, guys. Pero, gi-question niya ang Ginoo. Nganong sa iyan ni Tabo, I can relate to that. Muangkon ko night times, way back before, how many years ago. Nawadan kong manghod, very close to me. First year college ko that time, ting final exam. Namatay pa dyan ako manghod at the same time. Di naunta ko din ako muti kong exam undang kong eskwela. Pero, ipatay ko ni mama, so nitay kong exam nga, why study? Why sulod-sulod klase ko, kaya namatay ako manghod. Sakit kaayo. I-question ako ang Ginoo ato nga time. Nga anong siya pa man. And ni-apel ko pageant that time. Napa sa hospital ako manghod. Ingon siya nga, ngayon ko nga din alam ko mapil og pageant ko kay basta di ka maayo. Sige, ingon niya na ako. Sige, may tabo na ako. Appeal sa pageant. And that night, during pageant night, ma-remember gaya po na ako ka. Nakita yun ako siya mismo sa mga audience naglingkod. And gigaydan dyan ko niya kay napilman ko sa top 5, even sa top 3 napil ko. So lamaw nakarelate ko siyang story, no? Mo nga
Wala ko hinaunsa na. Nga kita, bisag sa unsa kalisod sa atong panginabuhi. Kaya ako, pobre mo dyan kay hindi ka. Walang-wala yun. Sahi gani, one day one eat. Ang one day one eat pa na mo, among kaunon ni saging ra. Hilaw nga saging ang gilungag. Pero nga naka-survive, naka-college. And mas layo pang naabot. Tungod kay gatanaw mi sa kalisod sa atong among kinabuhi. Kay kung ato ang pahinungtan ng kalisod sa ato ang kinabuhi, guys, muning may tabo nato. Naglisod na kahit pahinungtan pa nato. Nya i-blame din nato ang gobyerno. Asa naman ang presidente, asa naman ito. Naglisod na may mga tao. Kita, naman ta sa hustong pangutok na, maning kamo ta, daghang kitang pwede ka workingan. Depende ra gyud na nato kung unsaon nato. Magpabaga tag na mo. At the end of the day, ikaw ra pud ang mag-harvest mismo sa imong mga kahago, sa imong pagpaningkamot. And ayaw kalimot sad nga ang Ginoo kanunay mag-guide jud na nato. Though di na ito ma-judge ang uban kay lahi man tag tolerance when it comes to pain sa pag-handle sa problema, sa mga pressure, lahi man tag way sa pag-handle ang tolerance na to lahi sad. Pero isa ra jud ako masulti ninyo, ayaw kawalaw paglaom ug pagsalig sa Ginoo. Imong faith ipabilin ra gyud. Kaya ang Ginoo mo tabang ug motabang jud despite sa unsa kalisod ang kinabuhi, everything is temporary. Temporary ra ning tanan. We don't know, ikaw, manghilabot kag mataw, nya dato kay ka. We don't know, in just a blink of an eye, pwede magbago tanan. Busa, muna giingon, kung magbinutan ka sa uban, it will always come back to you. Kung magsalbahis ka sa uban, it will always come back to you. Dili man karon or ugma, but in the future mo abot ug maabot ani mo. Nanghilabot ka sa uban, nagmarites ka sa uban, it will always and always come back to you. Busa, always focus imong goal. Ayaw pagpapekto sa mga tao sa palibot, ilabi na sa mga kamaritisan. Tanawa ang story ni Janessa. Siya mismo nakadug until now kaila siya isa tong mga tawhana. Ka-remember pa siya unsa mismo ang gipansulti, pero tanawa ninyo ang iyahang naabtan karon. Usa na siya sa mga engineer sa Dubai, sa dagko nga projects didto sa Dubai. Ang iyang ginikanan mang-uuma, iyang kuya in town grade 4 ataman, mang-uma, nagsaka og lubi para lang makaskwela siya. Pero na magiubang estudyante. Imbis gipaskwela tarong, ang ginikanan na ning kamot, ang ubang pong estudyante, badlungon lang sad kayo. Sa tanang mga estudyante nga gipaskwela in town inyong hunahon na dili na li mangitag kwarta, dili na li magpaskwela college, busa paning kamot mo. Kaya we don't know kano sa paday mo maningkamot, makabalo man gud mo, no? Dira na mo magbasol, magawas ang mga pagbasol kung mawala na ang tanan sa imong palibot. Ang mahal sa imong kinabuhi, mawad-an kag mahal sa imong kinabuhi. Diha ni mo mahibaw-an nga daghan kay nga pagbasol, may pay gibuhat ko ni, may pay ingon ani tanan, pero uwahin na ang tanan. Habang napakay time, napaka enough resources, gamita siya sa maayong paagi. Gipaskwela kasi mong ginukanan pagpaningkamot para in the future. Di man sa ingon nga kailangan mong suklian imong ginikanan, pero ikaw as anak sa tanang mga kahago, galisod imong ginukanan ug imong igsoon para mapaskwela ka. Naa ra pod grabe na mas kay di ka mo tabang pud no. So mao na siya guys. Paningkamot ay wala inyong paglaom. Ang tinuod nga bright, mao nang kahibaw mangita og diskarte sa kinabuhi. Magdaog ta sa diskarte guys. Mao na ha. Magdaog ta sa diskarte so katong mga estudyante nga gipaskwela sa ginikanan, pagtarong in town mo. Ayaw in town mo pagpabadlong. Ayaw sayanga ang effort ug kahago sa inyong ginikanan. Ayaw ninyong sayanga. Di mo makahibaw ang kasakit sa ginikanan kung di mo mahimong ginikanan. Grabe kalisod ang panahon karon. Sumaw na siya guys sa hindi kaingon ta. Dili na to ma-judge diha si Janessa nga nung na-question niya ang Ginoo. Pero what's important is naka-realize siya nga sayop sa diyang gipuhat. Nangayo siya pasaylo ug nipadayon siya sa iyang pangandoy. Og natabangan jud niya na nakuha niya, naabot niya ang dugay ng ipangandoy sa iyang igsuon para niya.
which is matabangan ang iyang manghudog ang iyang ginikanan. And I'm so happy for you, Janessa. Kung naminaw man karon, Janessa, daghang salamat sa imong pagpadala sa imong sulat, sa imong story, pag-share nato sa imong story, no? And I'm so proud of you, Janessa, kung naminaw ka. We are all very proud of you, and saludo kay minimo sa imong gibuhat. Unta no nga ang imong storya makuhaan og pagtulunan sa tanang mga kabatan-unan karon ug sa katong mga nagduha-duha pa or labi na kadtong mga naglisod nga almost mo give up na silang pangandoy. Ayaw mo o give up. Janessa, we are very proud of you again. I'm so happy. First sender na to, no? O letter, gipahilaw ngayon. Expect guys nga, grabe jud ko kapalahila. Kay ako mo feel jud ko og story, i-feel jud na ako, especially if makarelate ko. Grabe i-feel na ako as if it's my own story. So, mo to siya. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug unta nakuhaan ninyo og pagtulunan ang story nga gisend sa tuwa ni Janessa. Sa katong mga gusto pa mo share sa inyong story, ayaw mo kalimot sa pag-follow sa tuang YouTube channel. Ayaw sa Jem Clamonte, ang atuang Facebook page, Jem Clamonte. Pwede sad mo mag-message dito o dito ninyo ipadala sa Facebook page na to ang inyong mga letters sa katong ganahan mo share silang mga story. Again, daghan kayong salamat sa pagpaminaw ug magkita kita ta balik sa atuang next nga sender. Thank you so much guys and God bless us all. I'll see you around. 我想起光的